Ayun, mega love shoutout po sa inyong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao at especially po sa mga Manilenyo, mga nasa Maynila, mga Iskonians na walang sawang pagsuporta no, dito sa ating YouTube channel at kay Yorme Isko Moreno. So ngayon po ay meron lang ako nakita na isang vlogger na post niya no, or upload niya sa kanyang YouTube channel itong video na to, and then narinig ko din at napanood ko rin na gusto ko ding reaksyonan at bigyan ng pansin itong sinabi ni Yorme Isko Moreno na dalawang kongresista daw ng mga buhaya, or di ko alam dati nung social pa sila mahilig sa Lacoste, ngayon daw nung garapal na sila mahilig sa Crocs. Actually medyo mura-mura lang naman ang Crocs, pero mas mahal po ang Lacoste. Diba? So, ito pong dalawang kongresista na sinabi nilang buhaya, hindi po ba si Kong Chowa at si Kong Abante po ba ito? Nagtatanong lamang, disclaimer ha. Actually, napanood ko lang, di ko lang sure ha, nagtatanong lang, hindi tayo nagbibintang. Tinatanong lang. Oo, kasi meron kasi akong napanood na video na kung saan nagsasalita si Yorme Isko Moreno na meron siyang tinatawag na nag-meeting daw sila sa BGC. Ganito daw. Umupo daw yung isang kongresista, yung kabila nandito, tapos siya doon sa likod. Tumayo daw yung isang kongresista at pinagmumura daw siya at dinuro-duro. Ang sabi pa nga daw ng isang kongresista, mas tanggap pa namin na matalo kami sa iba, wag lang sa'yo. Bakit? Nagpapahalata lang talaga na mahina. Okay lang daw na matalo silang dalawa na kongresista sa iba, wag lang daw kay Yorme Isko Moreno. Bakit nga ba sila galit? Ito, meron akong videong i-play ngayon. Kayo na lang pong humusga. Kayo na lang pong manood. No? Pakinggang mabuti ang sinasabi ni Yorme kung sino yung tinutukoy ni Yorme dito. Totoo ba na si Chowa at si Abante ito? Nagtatanong lang po. Ito po, panoorin ninyo. Kung siya nanalo, natapos ang term, naging department head, yung kapatid, pinatakbo namin kung siya nanalo. Natapos, isang term mo lang, pinabalik namin siya, nanalo ko siya, yung kapatid, ginawa ko department head. Tapos sumunod na term, pinatakbo namin congressman. Yung congressman na siya. Siya yung nagsabing, we were betrayed. Wow, what a term. Meeting kami, sila nag-request ng meeting, dalawa, ng isa pang Crocs sa District 2. Kasi nalang buhaya yun. Ito si Chihuahua. Ito si Crocs. Ayan ako. Ayan si Letlet. BGC meeting. Para lang magka-idea kayo how painful it is, so that you will know. And I told this to ate, and I hope hindi niya ito maranasan sa buhay niya. Tumayo ito, nagwawala. Sabi niya, di paling matalo na kami sa iba, hanggang sa'yo. Diba? Ulitin natin ha. Ulitin natin or mamaya na. Reaksyonan lang natin. So kung naalala nyo po, meron daw dalawang buhaya. Kongresista. Nagalit. Nag-sit ng meeting. Ngayon, ito nagtatanong lang ha, hindi tayo nagbibintang. Nagtatanong lang. Nag-sit ng meeting, sumigaw, nagmura, tangina. Di bali nang matalo kami sa iba, wag lang sa'yo. Sabi daw kay Yorme Isko Moreno. Hindi nila iniisip na nung panahong hindi sila kilala, nung panahong tumatakbo pa lang sila, nangungulilat, nangangapa. Ngayon, nung nasa posisyon na, may katungkulan at may power na. Aba, kung sino yung nagdala sa kanila sa tuktok, ngayon ay sinisipa nilang pababa. So ngayon ang tanong, sino ba dapat ang magkaroon ng utang na loob at sino ba dapat ang tawaging traidor? Si Isko ba o yung mga nagsabi sa kanyang, I feel betrayed? May tanong ko lang. Kasi yung isa daw, pinasok sa Department of Health.
Yung isa, pinasok sa City Hall. Basta 7 yan sila. Buong pamilya nasa City Hall ngayon. Tapos yung isa, na kamag-anak, pinsan o malayo-layo ng kaibigan, politician, pinasok din, naging kongresista. Tapos ngayon si Isko pinagmumura. So nasaan doon ang sinasabi nilang utang na loob at nasaan doon yung sinasabi nilang traidor? Si Isko ba ang nagtraidor sa kanila o sila ang nagtraidor kay Isko? Bakit nga ba sila galit na galit, no? Na pumasok si Yorme pagka mayor. Actually, simple lang mga taga Maynila, no, mga Iskonians, mga Manilenyo, simple lang naman eh. Hindi babalik si Isko, no? Kung hindi nakita ni Isko na pumangit ang Maynila. Huwag na nating linlangin yung mga sarili natin. Ako mismo bilang vlogger na nakabase sa Maynila, alam ko kung gaano kapangit ang Maynila ngayon. Noon, ang Maynila, yung crime rate sobrang baba. Pangalawa sa pinaka-safest place, ang City of Manila. Bagsak ang crime rate. Ngayon, bakit hindi nyo subukang tignan kung gaano kataas ang crime rate sa Maynila? Nung si Isko, 2019, 2021, bagsak ang crime rate. Lahat safe. Meron kaming nakikitang mayor na nagdadrive ng taxi, nag-iikot, namamasada, nagpapanggap na taxi driver, naninita ng mga kabataan na hindi umuuwi sa tamang oras. May curfew. Diba? Yung pagtapon ng basura, kailangan ganito, kailangan ganyan. Pagka madaling araw, mayroong mga street sweeper. May mga nagwawalis madaling araw, nakikita ko, mga nanay. Minsan mga tatay. Ngayon wala na. Saan napunta ang budget noon? Yung mga ayuda ng senior citizen, yung ibang barangay, wala nang natanggap. Yung mga food packs, hindi mo na nararanasan. Ako nga no, nagrereklamo ako, ano ba to Yorme? Busog ka nga, nagkakarayuma ka naman. Bakit? Dahil sa sobrang daming dilata. Di bali nang nagkakarayuma, at least hindi ka gutom. Ngayon, nirayuma ka na, gutom ka na, wala ka pang ayuda. Saan punta? Di ba? Tapos ngayon, kaya bumalik si Isko kasi nakita ni Isko na yung kanyang naumpisahan, yung kanyang ginawa, napapabayaan, sasabihin ninyo ngayon, si Isko, traidor. Si Isko, walang isang salita. Isamantalang kayo, binigyan na kayo ng posisyon dyan, gagawin nyo na lang, bantayan nyo na lang, hindi nyo pa nagagampanan. Tapos ngayon questionin ninyo, bakit si Isko, anong rason, anong dahilan? Bakit bumalik at tumakbong pagka-mayor ng Maynila? Ipag-untog nyo kaya yung ulo nyo dyan sa taas ng City Hall. Magbigti kaya kayo dyan para maramdaman ng tao na gumalaw kayo. Diba? Tapos duduro-duruin nyo pa si Isko. Mas okay pa sa amin matalo kami sa iba, wag lang sa'yo. Bakit? Takot kayo? Tandaan ninyo, kung hindi dahil kay Isko, hindi kayo malagay dyan sa pwesto ninyo. Kasi, babaliktarin man natin ang mundo. Si Isko Moreno kilala. Kayo dumikit lang kayo kay Isko, kaya kayo napunta sa posisyon na yan. Hindi kayo mga kilala. Kahit ulit-ulitin ko man, ilang beses sila kunang tumakbong mayor, hindi nanalo. Ngayon lang nanalo kasi dahil kay Isko Moreno. Ilang beses sila kuna tumakbo, nanalo ba pagka mayor? Hindi. Sa tingin ni Hani Lacuna, manalo siya kung hindi siya bitbit ni Isko noon. Matatalo siya ni Lopez. Yun ang katotohanan. Di ba? Buti pa nga siguro yun si Lopez eh. Sana nga si Lopez na lang yung nanalo eh. Bakit? Mag-iba pa sana siguro yung takbo ng Maynila. Makakita ka pa siguro ng mayor na habang nagrarally may nagdarayot sa harap. Di ba? Lacuna ngayon, pag nagbaha, hindi mo nakikita. Kapag may sunog, wala rin. So ano na lang gagawin? Ano, attendance lang? Diba? Oh, tapos sabi pa ni Yorme,
Yung ayuda ng mga senior citizen. Bakit? Naudlot. Bakit? Dahil sa isang konsihal. Di sana, naaprubahan na yan, nasa batas na, pinagpatuloy na sana. Naudlot. Bakit? Nagawa ng another batas. Sabi ko nga sa inyo, ang buwaya sa sapa, sa ilog lamang, wala sa City Hall. Diba? So, yun lang. Yung aking reaction video, biruin nyo Isko Moreno, tinawag na buwaya si Kung Chowa at Kung Abante. Totoo ba? So, yun lang. Maraming salamat. See you next vlog. God first. Thank you.